Okay, so dumako naman tayo sa PSAD. So this is November 2018 past board problem, no? Their PSAD. A 450 mm by 450 mm by 18 meters long precast concrete pile is to be lifted from the casting bed. So ayan yung mga tanong. Okay, so situational problem. So number 1, the pile is lifted horizontally at 2 points. At what equal distance from the end point should the pile be held so that the resulting bending stress, okay, bending stress is the least possible. So ito, kung i-derive natin mahaba pa. Kaya gawin nyo na lang is, ayan, i-memorize natin. So for least bending stress when lifting at 2 points, okay, di ba? So ito yung magiging shortcut, no? So square root of 2 minus 1 all over 2 or 0.2071 L. So since 18 meters long, ayan yung L natin. So ayan lang siya, di ba? Napakadali. 3.73 meters. So letter D. Okay. Next. At what equal distance from end should the pile be lifted horizontally so that the resulting shear stress is smallest? Okay, ngayon naman, shear stress. Kanina, bending stress. So magkaiba ng formula. So for least shearing stress when lifting at 2 points, ito yung shortcut natin, no? 1 over 4L or 0.25 L. So 0.25 times 18, ang lalabas ay 4.5 meters. So that is letter D. Diba? Paki-memorize lang yan. And number 3, the pile is lifted horizontally at 1.8 meters from each end. Find the maximum moment due to its weight. Unit weight of concrete is 24 kilonewtons per cubic meter. Okay, so paano na to? So let's illustrate muna the problem, no? So ganito siya, meron daw tayong pile. Okay. So ililift natin siya ng, ayan, no? Ililift yan. So pag may tali tayo dito, di ba? May tali dyan, may tali rin dito. So syempre magkakaroon ng reaction sa tali, may tension. So upward force yung reaction niya, di ba? So ito yung mga reaction, which is 1.8 meters from each end. Ayan, okay, may overhang siya. So, 1.8 yan, 18 meters yung total. So, calculator nyo na lang. Ang length nung nasa gitna ay 14.4 meters. Okay? And then, ayan, sabi, no? Find the maximum moment due to its weight. So, walang ibang loads, no, kundi yung self-weight lang. So, syempre, self-weight yan, may UDL tayo siya. UDL yan, no? Uniformly distributed load. Kaya lang, ang binigay is unit weight ng concrete. So, this is unit weight para maging kilonewton per meter. Okay, no? I-multiply lang natin sa cross-section. So, that is 24 kilonewtons per cubic meter times 0.45 meters times 0.45 meters. Diba? Kasi ito yung kanyang cross-section. So, that is 4.86 kilonewtons per meter. So, UDL na siya. Ano next na gagawin natin? Since, ano naman siya guys, no? Tawag doon, symmetrical, madali natin makukuha si reaction. Okay? So, para simply supported lang yan. So, pareho, ibig sabihin, pareho ng UDL, no? Sa entire span, then, pareho ng location ng support. Okay? So, summation lang tayo ng forces at y is equal to 0. So, parehong R lang to. R, kaya magiging 2R. So, 2R is equal to 4.86 UDL times the total span na 18 meters. Kaya, ang reaction ng bawat yung pag-lift natin, yung tension is 43.74 kilonewtons. Okay, so yan, pareho. Kaya ano ba tinatanong? Maximum moment due to its weight. So, ito, simply supported beam lang to, di ba, na may overhang. So, same case pa rin. Ang maximum moment nito, okay, is nandito sa midspan, di ba? Maximum positive moment. So, meron pa yan eh. Dapat i-check din natin yung negative. Andito banda yung negative. Pero, yan, kayo na bahala mag-check, no? Pero sa case natin, kitang-kita naman, masyadong maliit si overhang compared dito sa span sa gitna. So, hindi mag-o-occur yung, hindi maximum si negative, kundi si positive moment andito sa gitna. Ayan, di ba, magbe-bend yan ng ganyan. Tapos, gaganyan siya. Hanggang, ayan, mag-zero na siya. Okay? Ganyan yung bending moment niya, di ba? Okay, so sorry. Baliktad, no? Ganyan yung pag-bend niya, pero yung moment diagram niya parang ganito, di ba? Saan yan? Laser point. Sorry, ayan.
So, ganito siya, no? Negative moment dito sa support, tapos positive moment dyan. Ayan, tapos gaganon sa sarado. Ayan, diba? So, ganyan yung moment diagram niya. Okay? Magbe-bend yung beam ng pababa, so positive moment siya. Ganyan siya, diba? So, dito na yan yung maximum. So, i-check nyo na lang sa negative, no? Kung tama nga ba na maliit. Pero dapat yan, dalawa. Negative moment and positive moment. So, since positive moment naman nag-govern dito, yan lang isolve natin. So, positive moment, ayan, gagawin natin, i-cut natin sa gitna. Tandaan nyo, since symmetrical, nasa gitna lagi si maximum positive moment. So, kung magkaiba siya, hindi sa symmetrical, saan makikita si maximum positive moment? Okay, sa zero shear, okay? Point of zero shear lang. Okay, so yan. Pag-cut natin, yung UDL, nandyan pa rin, yung reaction, 1.8 yung layo. So, since 14.4 yan, kalahati lang, 7.2 meters, di ba? Then, magkakaroon tayo dito ng positive moment, si M max. Ito yung kailangan natin. So, para makuha yan, summation lang tayo ng moment is equal to 0, positive. Kayo bahala, clockwise or counterclockwise. So, since counterclockwise si moment, max, no, hinahanap natin, ayan na ng agad, positive counter. So, moment max plus UDL, iikot ng counter, positive yan, di ba? Iikot ng ganyan. So, 4.86 times 9, span yan, 9 meters, times yung center of gravity, kalahati, 9/2. Then, si 43.74, iikot ng clockwise. Diba? Iikot siya ng clockwise. So, minus 43.74 times the moment arm na 7.2. So, solving for M max, ito ang lalabas sa sagot. 118.1 kilonewton meters. So, ang correct answer ay letter A.